Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Eira, hindi matanggap na natalo siya ni Lilet sa korte. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matchas. Lilet, muling lalaban sa korte at ang makakalaban nga nitong ating bidang si Lilet ay ang mortal na kaaway ang tingin sa kanya. Ito nga ay si Eira, na kung saan nga ay itong si Eira ang magsisilbing tagapagtanggol ng kabilang panig. Dahil tinanggap nga daw nitong si Eira ang serbisyo ng kapatid ng napayapa. Kaya naman nang magkita sila sa burol mismo ng manugang ni Nanay Chato ay agad hinarap ni Eira si Lilet. Sabi nga nitong si Eira sa ating bida na si Lilet, ay humanda ka na Lilet dahil ako ang makakalaban mo sa korte at hindi ako papayag na matalo mo ako. Gagawin ko ang lahat para mapanalo ko ang kaso. Ididiin ko ang kliyente mo hanggang sa kami ang manalo. Hindi ako papayag na ikaw ang manalo sa amin. Tila na may personal nga itong si Eira. Tinitigan at sinabihan lang siya ni Lilet na okay Eira, magkita na lang tayo sa korte at doon tayo maglaban. Huwag dito sa burol dahil nakakahiya naman sa pamilya ng namatay. Magkaroon ka naman sana ng respeto. Inis na inis si Eira sa sinabi ni Lilet. Kaya naman umalis na lang ito at naiwan si Lilet at si Kurt. Natuwa si Kurt sa sinabi nitong si Lilet dahil simple lang nga ang banat ni Lilet pero nag-alboroto agad itong si Eira. Sa kabilang banda, nagmumuni-muni nga itong si Lilet sa isang lugar na tahimik dahil iniisip niya nga ang bagong kasong kakaharapin niya at kung ano kaya ang mga diskarte ang magandang gawin para mapatunayan sa korte na inosente talaga si Nanay Chato at aksidente lang ang nangyari. Dagdag pa nga ay iniisip niya din ang sinabi sa kanya ni Eira na ididiin niya si Nanay Chato. Kaya napaisip si Lilet na baka daanin nga nitong si Eira sa maruming paraan ang paglaban nila sa korte bilang tagapagtanggol ng mga kliyente nila. Habang nag-iisip si Lilet, bigla na nga lang pumasok sa eksena itong si Trixie at binuli-buli itong si Lilet. Pinamukha ulit ni Trixie kay Lilet na siya ang dahilan kung bakit iba na ang tingin ng lahat ng tao kay Trixie, na si Lilet ang dahilan kung bakit siya ang natalo sa korte. Punong-puno nga ng galit ang puso nitong si Trixie, habang si Lilet naman ay pilit pinipigilan si Trixie na awayin siya. Sinabi ni Lilet, tumigil ka na Trixie, tama na ang pagpapahirap sa sarili mo. May hatol na ang korte, kaya dapat mo na itong tanggapin dahil wala na tayong magagawa doon. Hindi nagpaawat si Trixie, lalo siyang nagalit kay Lilet. Sinabi niya kay Lilet na dahil sa'yo, kaya sila ang nanalo. Dahil kumampi ka sa mga sinungaling, kumampi ka sa nambaboy sa akin. Feeling guilty nga itong ating bidang si Lilet sa mga pinagsasabi nitong si Trixie sa kanya. Habang nagtatalo ang dalawa, bigla namang sumulpot itong si Eira. Tuwang-tuwa siya sa nakita niya na inaapi at inaaway si Lilet ng sarili niyang kapatid. Dahil tama lang daw na awayin ni Trixie si Lilet dahil kumampi ito sa iba. Tumabi si Eira kay Trixie. Nagtataka naman si Trixie kung sino ito at bakit tumabay pa ito sa kanya. Kaya naman nagpakilala nga si Eira kay Trixie. Ako pala si Attorney Eira Simons. Matapos mapakilala ni Eira, pinagpatuloy na ni Trixie ang naudlot niyang ginagawa kay Lilet. Pero this time nga ay kumuha na ng host si Trixie at pinagbabasa si Lilet. Pilit pinapatigil ni Lilet si Trixie. Sinabi niya dito na Trixie tama na, ayoko na, basang-basa na ako. Ayaw pa din paawat ni Trixie. Dagdag pa nga, nakipagsabwatan si Eira dito kay Trixie at inudyukan at sinulsulan niya itong si Trixie na kulang pa lahat ng ginagawa niya. Kaya humanap din nga itong si Eira ng host at gumaya kay Trixie na basain si Lilet. Dumating si Kurt.
Pinatigil niya ang dalawa sa pagbabasa at pangiinsulto kay Lilet dahil sobra na sila kay Lilet. Nag-alala si Kurt kay Lilet dahil basang-basa ito ng tubig, kaya inaya niya na si Lilet na umuwi. Sumama naman agad si Lilet kay Kurt dahil baka kung ano pa ang gawin sa kanya nitong si Ira at Trixie. Sa kabilang banda, muling nagtagpo ang landas ng dalawa na si Ramir at Merdit. Matagal na ngang inantay ni Ramir ang pagkakataon na magkita ulit sila nito at magkaharap para sabihin dito na buhay ang batang iniwan niya dito nung sanggol pa para matupad ang mga pangarap niya at maging isang lo. Akmang lalapitan na nga sana ni Ramir si Merdit nang pigilan siya ng attorney niya dahil hindi pa daw ito ang tamang panahon para kausapin niya ito tungkol kay Lilet. Pero sinabi ni Ramir na sobrang tagal kong inantay ang pagkakataon na to dahil palagi na lang siyang wala. Oras na para malaman ang buong katotohanan dahil matagal nang nangungulila si Lilet sa ina. Lalapit na sana si Ramir nang huminto si Merdit sa hagdan pero di pa ata ito ang tamang panahon dahil biglang nagmadali si Merdit nang may tumawag sa kanya sa cellphone. Kaya naman hindi na naabutan ni Ramir si Merdit. Samantala, dahil sa napanaginipan ni Merdit ang anak niyang si Lily, nagtanong siya kay Spanky kung totoo kaya napatay na ang anak nilang si Lily dahil hindi niya maintindihan kung bakit patuloy pa din na nagpapahiwatig ito sa kanya at ano kaya ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Spanky na mag-move on ka na. Di ba sinabi sa'yo na matagal nang patay ang anak mo? Galing mismo sa kasama ng kaibigan mo nang magkaroon ito ng trahedya. O baka naman gusto mo lang na makita ang dating naka one night stand mo. Kaya sinabi sa kanya ni Merdit na hindi anak ko lang talaga ang gusto kong malaman. Yun lang at wala nang iba. Patuloy na palaisipan kay Merdit kung totoo kaya na wala na ito o kaya naman ay kung buhay man ito ay nasaan kaya ito. Samantala, umpisa na nga ng laban ni Lilet. Nagkita na sa korte si Lilet at Ira. Mataas ang kumpiyansa ni Ira na mananalo sila sa korte dahil gagalingan daw niya para mapahiya sa korte itong si Lilet. Full support naman itong mami ni Ira na si Merdit para samahan at tulungan ang anak niyang si Ira laban dito kay Lilet. Nakaramdam ng kakaibang lukso ng dugo itong si Merdit nang makitang muli si Lilet. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Samantala, pinagpaliwanag na nga sa korte itong si Nanay Chato kung ano ang totoong nangyari. Kaya naman naantig itong si Merdit sa kwento ni Nanay Chato dahil pareho pala sila ng nangyari na ibinigay ang anak sa iba. Sino ang magwawagi sa korte? Team Lilet o Team Ira? Comment down below. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.